Amen. Napakatuloy ng Diyos. Hallelujah. Halos 2 minuto ang tinulong po ng kaaway. Amen. Nadako naman po tayo sa nagbibigay sa ating Panginoon. Lagi po natin malalahanin na hindi kumpleto ang ating pagsama sa Diyos kung wala po ang pagbibigay. At bago tayo magbigay sa Panginoon, ako muna ay napapasalamat sa ating Diyos na buhay. Halos bukas, dadalawin nito na yung aking naramdaman na pananagin ng aking paa. Pero napakabuti ko ng Diyos, simula yung ng tao, para rin po. Dating ng Miyerkules, araw ng gawain ko sa Panginoon. So, lagi ko nag-pray sa araw ng fasting. Sabi ko sa Panginoon, ipag-pray ko po ang mga pag-pray, tapos po ang sama-sama ng pakiramdam ko. Grabe! Habang ako ay umawat sa Panginoon, ang sumasabay yung sakit ng aking paan, hindi ko mawarin na kapag nilapan ko siya ng bahagya sa sahig para ko talaga siya mapupukol. Grabe ang aking naranasan sa mga nakaraan dito. Habang ako ay umawat sa Panginoon, ang sakit naman ng aking paan. Habang ako ay nananalangin, nadulog ko ang magkakirap na aking nararamdaman. Pero sa tulong ng Diyos, nagampanan ko ang kapalit sa Panginoon kahit na nasa bahay lang. Amen. Yung pang pinapasalamat ko sa Panginoon na hindi ako ibinagsak ito ng aking naramdaman. Kaalala ko lagi, sinabi ng aklat ng Korinto sa 1 Corinthians 8:13 na wala ng pagsubok na naranasan ng lahat ng tao. Naranasan dito natin natin. Kung sabi ng Biblia, pagdating ng pagsubok, bigyan na niya kalakasan ng Panginoon ay mapagtagumpayan. Salamat sa Diyos. Amen. Hanggang sa dumating nung hindi na po nagagawa. Hirap talaga, hindi ko kaya ilakad yung aking mga paa. Hanggang sa pagdating lang ko ng lito, lagi lang tasas kami sa Panginoon. Dahil po, huwag kayo tututan. Ako yung magkulang. Amen. Kala sa araw ng pagsamba. Katulad ng lagi sinasabi ni Brad Sane, amen, na hindi ko siya na-pagsamba. Kailangan nung nakilala ng Panginoon. Pero hindi ko ang buhay. Kaya pala may kulilod sa Diyos, tawag niya tawag ko pag-ulan. Amen. Pero tinan mo naman ang Panginoon. Kahit ako'y paika-ika, so nila ko sa Brad Sane, hindi ako. Church, napakagumit ang kailangan ng Panginoon. Amen. At salamat din po sa Diyos, sa nagkagayat niya sa aking mga isang buhay, at sa panalangin ng ating mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. Lalo-lalo na po ang ating pastora. Amen. Dahil po siya ginagamit ng Lord, pinadala niya, pinapatatagin niya po tayo. Amen. Lagi po siya nag-i-encourage. Ano man mangyari maganap, tuloy tayo mag-init sa Panginoon. Amen. Amen. At ngayon, salamat sa Diyos. Kagabi may nagpupaw, pero ngayong umaga, inalis na ng Diyos. Nakakalawa ng Panginoon. Nagmamakalo ko ang Diyos sa buhay ko. Amen. Ang lahat tayo na sa kanyang paborit. Amen. Ito, dapat naman tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ito, lagi na po natin itong papakinggan. Amen. Natin itong pagbibigay sa Diyos na tithes and offering. Amen. Kasi nasabi ko dito sa Plato ng Deuteronomy chapter 14 verse 22, kukunan ninyo ng kasampung bahagi ang inyong ani taon-taon. Ang kasampung bahagi ng inyong ani alang langis at ang panganay ng inyong mga alagang hayop. Amen. Ito bang sinasabi ng panahon po sa bayan ng Diyos, Israel, na lahat ng kinang pinagkukunan ng kinabubuhay at Diyos po ay mayroong 10%. Amen. Yan po ay inuutos po yan ng Diyos sapagkat yan po ang tuturin para po tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon. Mayroon tayong dapat sundin. Amen. Para yung mga pagpapala na mula sa Diyos na i-release para makita ng Diyos po ang ating pong mga katapatan. At obligasyon po natin na magbigay sa pagbahala sa Diyos. Amen. Sapagkat ang lahat ng ating nahawakan ng magbagay, ang lahat po yan ay Diyos po ang may nagmamayari. Amen. Obligasyon po natin magbigay sa Diyos ng 10%. Amen. Kung sa review ko nga, mayroon 10% po. Tayo po, tayo naman sa Panginoon, pero bababa na. Kapag mahal po natin Diyos. Amen. Amen. Kaya po, obligasyon natin, hindi po natatapos doon. Tayo, mayroon pa po operate. Mayroon pong handog.
Amen. At dito po masusukat ng Diyos ang puso po natin sa ating mga handog. Dito po niya titignan, dito po niya susukatin ang ating pagmamahal sa Kanya. Mga hari ng mga tanyag ay nagbibigay ng kaloob sa Diyos. Amen. Tungayan po natin ang katang mga awit. Masabi ko dito sa aklat ng mga awit, chapter 72 verse 10. Mga nasa puno at naroon sa Espanya. Maghahandog ng kaloob upang barangalan siya. Mga hari po, amen? Nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang bansa. Nagdadala po ng kaloob, ano po ang dahilan? Para parangalan po ang ating Diyos na buhay. Amen? Kapag pinagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo halos ng Diyos, sa mas malaking bagay. Amen? Kapag sinabing pa na parangalan nila ang Diyos, ibig sabihin, ang kanilang inihandog sa Panginoon ay napaka-halaga. Katulad po ng inihandog ni Abel. Naghandog siya ng pinakamainang na bahagi, ano po, nang pinatanya po ang kanyang hayop, inuunan niya ng pinakamagandang bahagi at yun po ang inihandog sa Diyos. At ang Panginoon ay nalugod sa Kanya. Amen. Lahat sa atin po ngayon, tingnan na Diyos ang share ng ating mga puso kung sino ang mamahal natin, kung ang pinagkaloob ng Diyos sa atin, kung ang Diyos na nagkaloob sa atin. Amen. Kaya po sabi, pakirin ang mga hari ng Arabia. Ito, at Ethiopia, may mga kalubing ibibigay sa kanya. Lahat ito ay mga hari. Natandang na po silang bayayaran sila. Amen. Bakit sila nagkakaloob? Ano sa Panginoon? Ang inalang pinakamainam na bahagi dahil gusto nila na paparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng pinakamainam na bahagi ng kanilang kayamanan na ipinagkatiwala sa kanilang Diyos. Amen. Kaya design po ng ating mga puso ngayon. Anuhin natin ang ating mga bulsa. Ano kaya ang naibigay ko sa Panginoon para siya ay malulog sa atin? Amen. At kapag ganun po ang ginawa natin sa Panginoon, tiyak, malulog pa ang sa atin. Amen. Papapasaya po natin ang Panginoon. Bakit? Kapag katiwalaan ka sa malaking bagay, kaya sa sunod mo, amen, kapag dating, sa gawin ng Panginoon, pagkakatiwala ka ng isang malaki pang mga bagay. At may pangako po dyan ang Diyos kapag tayo tapat sa Panginoon. Aklat ng Leviticus. Aklat ng Leviticus, chapter 26:50. Kung susundin ninyo ang aking tutunin at tutuparin ang aking mga utos. At ang hindi ko ba yung utos? Amen. Utos ko yan ang Diyos. Para tayo talaga. Amen. Paularin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay bumibiig pa kayo. Sa sagana kayo sa pagkain at mamumunga ng sagan at mamumuhay ng panatag. Yung sa sagana po, tingnan niyo pang sinabi, hindi pa matapos ang pabibiig eh. Yung dumarating na naman. And ganun tayo pagpapalain ng Diyos kung tayo tapat sa Panginoon at mga handog at ikaw. Amen. Pasasagalan niya. Hindi pa tapos. May tulong dumarating eh. Amen. Hindi ka pa tapos nagbilang yung income sa negosyo. Mayroon na naman. Hallelujah. Ganyan po sunod kapag nagpana sa mga taong magtatapat. Amen. Amen. Kaya po, tayo po ay magbigay sa Panginoon. Kailangan po natin na papaulanginin ng Diyos sa tamang panahon ng pagpapala para sa atin. At sa ating naman mahal na pastora, mayroon din po, lagi na po natin itong babasa sa aklat ng Mateo 42, ating 42. Sino man magbigay rin sa kanilang nabasa sa mga ito sapagkat siya ay aking kutya na siya ay aking pagpapalaya. Yan po ang pangako ng Diyos sa sino man magbigay. Nangyari po lahat na tumayo, tayo po ay magpalay na nato sa Panginoon para tayo po natin pagpalaya.
napaglalagay natin pagdating po ng mga gawain.